para hindi na kita ituring na tatay. Brian, ano ba? Ayusin mo nga yung pananalita mo. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Mabuti nga sa'yo na nagkasakit ka dahil dapat lang yun sa'yo. Ikakatuwa ko pa nga kung mamamatay ka na eh. Erlinda, Hindi ako makapaniwala na nagagaling lahat yan sa'yo, Brian. Bakit mo ginaganito ang tatay mo, ha? Ano ba, ma? klase ng anak? Ano ba? Sinaktan ka niyan. Niloko ka. Dapat nga iniwan na natin yan eh. Lahat tayo nasasaktan dito. Hindi lang ikaw, Brian. Pero ako, mas pinili kong patawarin ng tatay niyo dahil mahal ko siya. Inisip ko lahat ng mga magagandang nagawa niya para sa pamilya natin kaysa dun sa mga panahon na nagbago siya. Sige nga, Brian, ha? Sige nga. Sa tingin mo ba nandito ka pa rin kasama namin kung hindi gumawa ng paraan ng tatay mo noon para lang mabuhay ka? Ikaw ka nasa ospital noon dahil mahina ang puso mo. Pero hindi sumuko ang tatay mo sa'yo. Erlinda, tama na yan. Emilio naman, hahayaan mo na naman na bastusin ka ng batang yan. Huwag mo sa akin sasabihin na karma ang lahat ng to dahil mali na ang ginagawa niya. Alam ko. Pero wala na akong magagawa. Kundi tanggapin na lang na ganito na ang magiging... Kasal mo na sabihin sa akin yan. Ang kapal ng pagmumukha mo. Sinasabi ko na nga ba hindi ka dapat pinakasalan ng anak ko. At dapat hindi na lang ikaw ang naging ina ng asawa ko. Mayan? Anong nangyayari dito? Bakit rinig na rinig ko sa labas yung pag-aaway ninyo Nilo, anak. Narinig mo ba yung sinabi ng asawa mo sa akin? Ngayon lang ako nabastos ng ganito katindi sa buong buhay ko, anak. Oo nga, kuya. Kanina pa kami naaway ng asawa mo eh. Nananahimik ako dito. Hindi totoo yan, ha? Kahit kailan, hindi ako nang bastos ng ibang tao. Lalong-lalo na yung mas nakakatanda sa akin. Ako nga yung inaapi nila Ayaw mo akong maging masaya. Kasi ang gusto mo, umikot lang ang mundo ko sa ating dalawa. Makasarili ka, ate. Masyado mo akong kinukulong sa buhay na gusto mo. Huwag mo kasi akong igaya sa'yo. Grabe ka mag-control sa akin eh. Hindi naman kita magulang Kapatid lang kita. Kailan ka pa natutong ganyang sumagot sa akin, ha? Mali ang tanong mo. Kailan ako natutong maintindihan na... Pambihira naman kayo. Ayan na ba yan lahat? Kulang na kulang pa yan eh. Sige na't kumuha pa kayo ng para sa akin. Nandito na ang susunod na pagkain. Sige na, kainin niyo ang kasang yan. Pero ang lalaking to ay mas magaling pa sa isang amateur pagdating sa dribbling at shooting. Wala man lang special sa kanya at hindi siya nakakatuwa. Niloloko mo ba ako? Makinig ka ng mabuti sa akin. Paano mo naisip na matatalo mo ako kung ganyan kakalampas sa paglalaro? Napakayabang mo na hamunin ako ng one-on-one. Ano bang binabalak mong gawin, ha? Gusto mo ba ng away? Anong nangyari sa'yo, Nobita? Bakit parang malungkot ka? Si Giant? Sino naman si Giant? Takeshi? Sino yun? Magtanong tayo sa iba. Aba, ang laki mo na talaga, Master. Hindi ko alam ang teknik niyang yon. Hindi ako makakakilos kaagad. Siguradong magiging napakagaling niyang assassin. Naku, masyado na ako nagiging malambot ngayon. Kung ganon, hindi siya papayag na matalo ni Master Illumi. Hindi ko pala dapat sabihin yon. Pero hirap ako magustuhan sila Master Illumi at Master Miluki. Katulad din sila ng mama nila. Sa ngayon, kailangan ko munang isang tabi ang emosyon ko. Konti na lang ang kailangan natin. Isa pa, baguhan pa lang ang school. Kung mananalo tayo sa Inter-High at Winter Cup, nasisiguro ko na tayo ang katatakutan next year. Marami na kayong sumali sa club natin. Kung hindi sila makakapag-recruit ng mga galing, malamang... Oo, tama. At kung first year siya ngayon, galing siya sa Generation of Miracles. O dakila at mahal na hari, ang pagkakataong nakaharap kayo rito ay ang pinakamataas na karangalan. Ako si Isla, pinuno ng mga insekto. Labis-labis po ko nagagalak at taus-pusong naaantig na muling makapaglingkod sa inyo. Isla, matagal na rin. Naalala mo pa ba ako? Huh? Aba, ikaw nga. Ganun pala. Naiintindihan ko na ngayon ang nangyayari. Oo, naaalala kita. Haring tako to.
May gusto lang ako siguraduhin sa'yo, Isla. Walang kasinungalingan ang katapatan mo sa kanyang kamahalan, hindi ba? Aba, ikaw talaga ato. Napakaseryoso mo at ang cute-cute mo talaga. Sagutin mo ang tanong ko. Siyempre, totoo ang katapatan ko. Nakuukit na sa kaluluwa ko ang bawat araw na nakasama ko si Haring Takoto. Bumulong si Attorney Helen kay Mike ng mahinahon. Mike, huwag kang titingin sa kanya ha. Huwag mo silang bibigyan ng kahit anong reaksyon. Tandaan mo sinabi ko, you are innocent until proven guilty. Wala ka pang kasalanan, kaya huwag ka mag-alala. Gagawin ko yung lahat para sa'yo. Maraming salamat, ma'am, pero parang gusto ko nalang sumigaw. Ang hirap po, ma'am eh. Ang hirap na ang totoo ay nasa kamay nila. Ang totoo na nasa kamay ng mga magnanakaw. Tumayo si Attorney Miranda. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad at nadadala ito ng takot. Hinarap niya ang hukom at ang mga tao. Your Honor, ang kasong ito ay simple. Ito ay tungkol sa greed, arrogance at murder. Ang akusado na si Mike Romano ay isang construction worker na may history ng dispute sa kanyang employer na si Galvez. Tiningnan ni Mike si Attorney Miranda at ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang bulkan na handang sumabog. Biglang tumayo at nagsimula siyang sumigaw. Ang kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon at sakit. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Hindi! Kasinungalingan yan! Putang ina! Hindi ako pumatay! Ang 500 piso na yan, iniagis niya sa sahig at yan ay limos niya sa akin. At ang dugo, yung dugo na yun ay kumaskas lang sa sigsing niya. Hindi ako mamamatay tao. Si Reyes, si Sergeant Reyes na nag-set up sa akin. Alam niya ang katotohanan. May muscle car na umalis bago ang putok ng baril na yun. Alam niyo ang totoo. Mga sinungaling kayo. Walang hustisya sa bansang to. Nagulat ang lahat. Tinulak ni Attorney Helen si Mike pababa. Ang hukom ay galit na galit at sumigaw ng malakas. Orderin na court. Mike Romano, kung magpapakita ka ulit ng kawalang respeto sa korte, sisiguraduhin ko magdurusa ka. Attorney De La Cruz, kontrolin mo ang kliyente mo. Ang susunod na hearing ay sa Lunes na. Court adjourn. Hingal na tiningnan ni Attorney Helen si Mike. Hindi siya nagalit, bagkus ay mas lalo siya ditong naawa. Mike, anong ginawa mo? Alam mo bang sinira mo ang sarili mo? Ang galit mo, gagamitin nila yan laban sa'yo. Bakit dito? Sino ba siya? Sabihin mo sa akin kung sino ba yung tatay ko. Anak, ang tatay mo, siya ay si Augusto Mores. Napatayo si Jana. Hindi siya makapaniwala. Ang Mores, ang pangalan at apelyido ng taong mahal niya. Mores? Augusto Mores? Teka, siya yung asawa ni Tita Elisa, di ba? Yung nawawalan tatay ni Carl? Oo, anak, siya nga, pero may mas masakit pa dyan, ha. Si Ana ang nanay mo ay ang first love ni Augusto. Nagkita sila bago pa niya pakasalan si Elisa. At nagkaroon sila ng anak. At ikaw yung Jana. Kaya lang si Carl din ay anak ni Augusto kay Elisa. Ang totoo, Jana. Nanginginig ang boses ni Jana. Nagbabaka sakaling hindi totoo ang hinala niya. Ano yung totoo, Tito? Ano? Jana, magkapatid kayo ni Carl. Half-siblings kayo dahil iisa ang inyong ama. Ang mundo ni Jana ay gumuho. Ang pangarap na binuo niya kasama si Carl ay naging isang bangungot. Hindi siya makapagsalita. Napuno ng galit, takot at labis na kalungkutan ng kanyang puso. Napaiyak na lamang ang dalaga dahil sa napakasakit na nalaman. Bakit ngayon mo lang sinabi, Tito? Bakit? Bakit ngayon kung kailan mahal na namin yung isa't isa? Pasensya ka na, anak. Ayoko masira ang buhay mo. Pero si Elisa, nalaman niya na kamukha mo ang nanay mo. Napilitan ako sabihin sa kanya. Kailangan mo na lumayo kay Carl, Jana. Kailangan mong gawin yun.